pong kakausapin si Yusek Claire Castro, mga kasama, kaugnay sa iba't ibang mga usapin. Opo, lalo tigit itong mainit na pinag-uusapan yung paglantad ng 18 mga dating sundalo. Opo, na sinasabi sila po ang naghatid ng mali-maletang mga pera na galing ito sa bilang kickback, mga kasama, sa iba't ibang mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. Kasama na nga dyan sinasangkot si Pangulong Bongbong Marcos. Yusek Claire, good morning. Yes, good morning, Rod. Good morning sa lahat na nanonood at nakikinig sa ating programa. Good morning. Okay, tinawag mo, partner, lousy script. Okay? Yung press con na ginawa nung nakaraang araw na kung saan ibinunyag rito ang di umano'y mga mali-maletang pera na galing kay dating Congressman Saldico na iniabot sa ilang mga matataas na opisyal. Galing daw ito bilang kickback sa flood control at kasama na nga dyan si Pangulong Marcos. May lilitaw pa. May mga maglalantad pa bukod dito sa 18, sinasabi ni Senator Amy Marcos. At mayroon siyang ipinakitang matrix, partner, no? Ng mga pangalan, yung connection parang sabi ko dati may matrix na rin, di ba? Pero matrix yung pangalan ng mga sa droga. Ito matrix ng mga di umano'y nakatanggap ng kickback. Nandoon pa rin ang pangalan ni PBBM, partner. Anong reaksyon nyo rito? Sino naglabas? Si Senator Amy kahapon. May aasahan pa ba tayo kay Senator Amy pagdating kay Pangulong Marcos Jr.? Oo. Iba naman yung kanyang pinopromote, di ba? Oo. So ang pinopromote naman ni Senator Amy yung merong issue tungkol sa confidential funds. Oo. Yung mga di umanong paglulustay ng pondo. So, wala tayong masasabi kung ano man ang nais ni Senator Amy. Alam na lang natin kung ano yung kulay niya. Oo. At sinabi naman niya na siya ay sunod-sunuran lang kay Vice Presidente. So, kahit anong iutos ng Vice Presidente, kahit sa paninira ng kanyang sariling kapatid, susundin niya ba yun? Oo. Okay, pero okay, partner, naging curious na ako doon, di ba? Sabi mo nga kahapon, yung sagot mo kaugnay pa rin rito sa 18 Marines. Tingnan na lang kung kaninong sasakyan ang sumundo rito. Alamin nyo kaya. Kanino? Makikita nyo naman yung plate number niya ni. Ano ba, van? Diba? Van ba na malaki? Sumundo talaga. Talaga? Sasakyan. Oo. Pwede nyo itanong. Tanongin nyo si Mike Defensor. Yung sasakyan na yun. Alam niya. Oo. Alam niya yun. Tanongin nyo sa kanya. Oo. Ayun. So, anyway. Sabi nga, meron tayo nadinig mismo si Atty. Edwin Lacerda. May isang tao ang kilala, kaya lang kaibigan niya, hindi man niya maibulgar yung pangalan. Pag itong taong to ang nakialam, sira ang kwento. Gawa-gawa. Ito, partner. Fishy. Oo. Ito, ano ko lang naman, no? Reaction dun sa mga isinawalat. Kasi sabi ko nga, di ba, itong usapin ng mga involved sa flood control, lalo na, pati yung mga di umano, may nakinabang, nag-umpisa itong issue nung nagkaraang taon pa nung sinabi ni Pangulong Marcos na paimbestigahan. Binuo nga niya yung Independent Commission. Okay, tapos may hearing din sa Senado, ang Senate Blue Ribbon. Bakit ngayon lang? Hindi yung kasaksagan, di ba partner, na mainit na iniimbestigahan pati yung mga sangkot rito. Di sana yung panahon na yon doon nila inilabas itong di umano kickback list. Nalabas na nga nila si Gutesa. Diba? Ngayon, 18 ex-Marines yung ang sabi pa ng AFP. Karamihan daw dyan, di naman talaga nasa listahan ng Marines. Okay? So,
Saan pa ba sila huhugot ng mga kasinungalingan, partner? Oo. So, alam mo, sana lang maging mapanuri yung ating mga kababayan. Kasi, kung totoo, I mean, I'm only speaking for the president. Hindi sakop yung ibang kwento nila. Okay? Kasi kung totoo yung sasabi na laban sa Pangulo, bakit pa tingi-tingi? Alam mo yun? Pa isa-isa. Titignan nila kung kakagat yung tao. Kasi kung ikaw may hawak ka talagang katotohanan, isang bagsakan lang yan. Isang bagsakan lang yan. Tandaan natin, kahit nga si Gutesa hindi naman nabanggit si Pangulo . Diba? Wala siyang kaalaman. Diba? Wala siyang personal na knowledge or whatsoever kung may tinanggap ang Pangulo. Maski na naman dyan sa kwento na yan . Tingnan mo, puro haka-haka. Gawa-gawang kwento, maletang walang lamang pera. Di naman pinapakita. So, ayaw na natin pang patulan yung mga ganyang klaseng kwento, pang teleserye . Diba? At well, sa tingin mo, ano yung talagang pinakapakay, Rico, dito, partner? Naku, alam mo na yun, partner. Di ba? Siyempre, gusto nila, kung sino man ang behind dito, yaan, pare-pareho ng layunin. They want PBBM out. As early as now. Diba? So, meron silang pinupush. Nagsalita naman sila sa kanila mga maiisog rally. Diba? Na as early as now, gusto nila ang vice presidente ang umupo. Diba? So, alam mo na yung motibo. So, masamang motibo. Pero ito ay hindi tinitignan bilang seryosong usapin ng ating Pangulo because, well, Senator Lacson, ang kanyang nakikita rito, mukhang may planong destabilisasyon na naman. Hindi naman sila tumitigil . Diba? Since when? 2024? Hindi sila tumitigil kasi yan yung goal. Hindi na lang kasi tumulong sa bayan. Hindi na lang tumulong para maiayos ang kalagayan ng Pilipinas. Kaya pabigat sila . Instead na ang Pangulo natin nagtatrabaho, nakita naman natin. Nagpupursige, tatrabaho, walang tigil. Tapos pilit nilang binabaksak sa pamamagitan ng kanilang mga fake news. So, wala nang naitutulong sila. Pabigat pa sila sa bayan. Sa totoo lang, pabigat sila. Hindi sila for the truth. Pang sariling interest meron sila. Well, kahapon may binabanggit ka nga, partner, na obligasyon ng NBI na para imbestigahan. Okay, imbestigahan partikular ang kung sino ba itong 18 Marines or on what particular partner tutumbok yung investigasyon. Tinatanong kasi sa atin kanina, paano ito ba sabi kasi natin lousy script, puro kasinungalingan, laban sa Pangulo. So, kung meron daw bang action gagawin ng Pangulo, di na dapat mag-utos ang Pangulo. Nandiyan ang NBI. It is the obligation of the NBI, PNP, the OJ to investigate on this matter. Especially paninira sa Pangulo na ang ulterior motive ay destabilization. They have to investigate on this. Okay. Gusto ko lang din kunin ang reaksyon mo, partner, kamakailan nagbigay si VP Sara ng matapang na pahayag na kritikal sa tagbo ng pamahalaan sa pamamahala at sa ilang mga cabinet secretaries at sinabi niyang tila kalat at walang malinaw na direksyon ang current government under Ferdinand Marcos Jr. Binanggit niya na hindi ganap na epektibo o koordinado ang trabaho ng ibang cabinet officials at hindi daw ayon sa inaasahan ang daloy ng gobyerno. Kalat. Sinasabi niya yan una para makapanira. Pangalawa, wala siyang alam sa ginagawa ng administrasyon. Kasi tutok siya sa paninira. Pangatlo, nangangampanya na yan para sa sarili niya
at ang pamamaraan para siya maiangat ay siraan ang gobyerno. Pang-apat, huwag siyang magsalita ng kalat ang pag-govern or pagmamanage dahil siya mismo nagkalat nung siya ay sekretary ng DepEd. Imagine mo yung sarili niyang proyekto na matatag curriculum, ni hindi niya kayang ma-review dahil inamin niyang wala siyang kaalam-alam sa paggawa nito. Ni hindi niya na-review. Inutos lang niya to sa staff at saka sa stakeholders para matapos ang matatag curriculum. Aminado siya doon. Aminado rin naman ang records nila. Ilang halaga, magkano halaga ng ghost vouchers na wala naman palang estudyante ang nadiskubre ng DepEd ngayon sa pamumuno ni Secretary Sani Angara. Almost, hindi na, 200 million ang nasagip ni Secretary Sani Angara dahil sa ghost students or ghost vouchers. Nasaan na rin yung mga ginastos sa mga nabulok na pagkain na supposed to be pang estudyante. Nasaan na rin yung hinahanap ng COA ng mga milk na supposed to be pang estudyante. Ang daming nagkalat at ang dami niyang kalat na iniwan at ang dami niyang multo. No? Maraming multo na hanggang ngayon hinahanap pa kung nasaan itong mga budget na nagastos ng DepEd sa ilalim ng kanyang pamumuno. So sino ngayon ang makalat sa pagtatrabaho? 'Di ba? Kahit nga itong OVP, lagi siya sa labas, lagi siya sa pamamasyal o lagi siya sa pagtutour. Ganyan ba ang klase ng leader? Ito ba yung kanyang ipagmamalaki na legasiya niya bilang vice presidente? Okay. Partner, although hindi to kasama sa topic, isisingit ko lang, no, update doon sa report ng ICI, no, na nandun na kay Pangulo. May update na ba tayo, partner? Wala pa, makikipag-ugnayan pa rin tayo sa OES kung ano na po ang pinaka-status, no, regarding sa report na yan. So, bigyan ko na lang po kayo ng update kapag nabigyan na po ako ng information. Kamakailan sinabi ng Pangulo mayroon na siyang napupusuan para sa 2028. Abay, mayroon na nga ba, partner? Mayroon wala na bang... pa in particular. Wala pa in particular. Pero nakita niyo naman kung ano yung mga gusto niya sana na mga skills or expertise ng susunod na mamumuno sana. Hindi ito pang sarili, kundi para to sa bayan. Diba? Dapat may expertise. Hindi pwedeng bandang huli, amin, I'm sorry, wala siyang kaalam-alam. Para gano'n. Sorry po, wala akong alam. Kaya ang kailangan ko lang gawin ay magpukpok ng tao at hindi ko kaya ma-review kung ano man yung ginagawa kasi wala akong kaalaman. Hindi pwede yun. Hindi pwede maging leader yung gano'n. Ito partner, every time nung nakarang araw, nung in-interview kita rito sa programa, partner, nakita ko yung mga reaction. Go, 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 Attorney Claire for 2028. Actually, dati pa to, partner, sinasabi nila sa'yo, pwedeng pang senador. Go home daw yan, go home. Bakasyon ka muna. Dami mo ng trabaho dito. Bakasyon ka muna. Ganun yun. Pero, partner, plano, wala din. Plano for 2028. Kasi... Sino ako? Partner, may mga ganun din eh. May mga lumalabas. Partner, sa social media, nandun eh. Naku, ganyan lang sila. Walang balak, partner. Trabaho muna tayo. Ano ba yan? Aga-aga. 2026 pala. Alam mo, dahil pang trabaho, 2028. Diba? So, kaya nga meron kasi nanguna na mamulitika, kaya pinag-uusapan to. Ito yata yung reason kung bakit kailangan mag-declare na para lagi mapag-usapan eh. So instead na pag-usapan ng programa ng gobyerno, instead pag-usapan ang dapat gawin sa kababayan natin para sa iaangat ang buhay nila. Ayan, puro pangangampanya na, puro pamumulitika na nangyayari. So hindi maganda. Ito yung ayaw ng Pangulo eh. Instead na magkaroon tayo ng sentro, yung utak natin, mata natin, puso natin,
sentro sa pagtatrabaho, ayan, puro politika ng pinag-uusapan. Ayaw ng Pangulo ito actually. Diba yung usapang pamumulitika? Yan nga Gusto parating. niya, kapag tinanong siya, ano ang pwedeng gawin, anong ekonomiya, anong dapat na programa, yun ang gusto mga subject matter na gustong pag-usapan ng Pangulo. No, although sinasagot naman niya, pero mas tinututukan niya yung mga kailangan pang gawin para sa mga Pilipino. Kontrabaha, ano na? Saan na? Bakit? Ba't kailangan ito? Yun yung dapat natanong sa Pangulo, ano ba yung, ano na yung direksyon? Diba? Ng bansa natin. Kasi ang dami niyang plano. At yung mga plano, nandiyan dyan na. I-implement na lang. Dapat yun na itanong. Kasi, alam mo kasi maingay kasi yung kabila. Kasi gusto nilang laging relevant. Gusto nilang laging pag-usapan. So instead na pag-usapan natin ekonomiya, trabaho, pagsupo sa mga korupsyon, pag-resolba sa issue ng baha, hindi yun Kaya puro pamumulitika yung ginagawa ng mga obstructionists. They really want to remain relevant in this period of time. Kahit wala naman silang ginagawa, kundi puro manira at mangampanya at iangat ang sarili. Okay. Partner, may pahabol ako. Ito okay lang kung gusto mong sagutin or hindi. Because gusto ko lang kunin din yung reaction mo rito. Kasi pinuri naman ni Attorney Martin Delgra yung ginawa ni Pangulong Marcos kay Mary Jane Veloso. Okay? Inamin niya effort yon ni Pangulong Marcos na para maiuwi si Mary Jane Veloso dito sa bansa. Ang punto niya kasi dito, polisiya ng gobyerno sa ilalim ng alinmang administrasyon na tulungan ang isang Pilipinong na aresto o nakulong sa ibang bansa na pauwiin sa Pilipinas. Halimbawa daw kay Mary Jane Veloso. Ulit daw yun? Partner. Again? Polisiya. Kasi ang ganito ang partner, sinasabi. Polisiyang pauwiin ang Pilipino. Okay. Kasi ang sinasabi kahapon sa interview, bigyan lang kita ng background dito sa balita, partner. Sinabi ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sakaling hindi katigan ng Supreme Court ang mga petisyong kumu-question sa jurisdiction ng ICC, ay pag-aaralan nilang dalhin ito sa United Nations. Ang sabi naman ni Attorney Martin Delgra, polisiya ng gobyerno sa ilalim ng alinmang administrasyon tulungan ang isang Pilipinong na aresto o nakulong sa ibang bansa na para pauwiin dito sa Pilipinas. At yun nga, inihalimbawa niya si Mary Jane Veloso. Partner. Okay. Baka nakakalimutan ni Atty. Delgra. No? Buti na lang, pinuri niya ang Pangulo dahil effort ito ng Pangulo para mailigtas si Mary Jane Veloso sa death penalty sa Indonesia. At huwag niyang kalimutan na yung polisiya dati, ni dating Pangulong Duterte, go ahead. Diba? Sabi sa Indonesia, sa government ng Indonesia, go ahead kung ano ang inyong batas dyan, kung patay, kung death penalty, go ahead. So, di ba ang layo? Sana na-describe niya rin yun. Sana na banggit niya rin yun na ang polisiya dati ni dating Pangulong Duterte, hayaan nang mamatay si Mary Jane Veloso doon sa Indonesia because of the death penalty. Okay? Thank you. At pinuri niya ang Pangulo dahil talagang pinagsumikapan niya ni Pangulong Marcos Jr. na maiuwing buhay si Mary Jane Veloso. That is a state. State to state relationship, diba? Diplomatic engagement with Indonesia. So pagdating naman kay dating Pangulong Duterte, ang nagsampa kasi ng kaso sa ICC, kapwa Pilipino. Diba? So diba dapat pantay lang? Kapwa Pilipino, hindi lang isang Pilipino, mga Pilipino ang complainants doon sa ICC. So paano mapapauwi lang basta-basta ng Pangulong Marcos Jr. ang isang akusado ng crimes against humanity? Iba ang kaso ni Mary Jane Veloso
na ang sabi, although guilty siya sa bansang Indonesia, pero sinasabi nga nila dito, nagamit ito si Mary Jane Veloso dahil sa kahirapan, kaya naging courier, tagadala ng illegal drugs. Iba to sa pumatay, di umano, ng intentional. No? Hindi isa, hindi dalawa. Maraming kababayan natin, di umano, ang pinapatay. So, anyway, magkaiba. Magkaibang sitwasyon. Crimes against humanity yun eh. Okay. And, ulitin natin hindi lang ang mga biktima ang nagtuturo kay Pangulong Marcos kay dating Pangulong Duterte. Hindi lang mga biktima nagtuturo kay dating Pangulong Duterte. Inamin na to, ulitin natin dito, inamin ni Mayor Magalong na mali talaga ang EJK. May pantayang naganap na intentional. Meron nakalista doon na mga political rivalry ang mga issue lang. Binanggit na rin ni Sylvester Berry III, pangalawa ko na yata ang babagitin to sa iyo. May pinatay siya, isang bata, di umanoad, tinulak sa helicopter. Hindi natin Pangulong Duterte. Pareho ba yun ang issue kay Mary Jane Veloso? Hindi naman, di ba? Oh, all right. Partner, maraming salamat kay Yusek sa inyong oras at panahon. Message na lang sa ating mga kababayan na, nako, ang dami mga sumusulpot ngayon na iba't ibang mga usapin. Lalo na yung mga fake news. May mga fake news pa rin kumakalat sa social media. Para you should always be cautious. You should always be vigilant on what you hear, on what you view, and what you watch. Especially sa SOCMED. Especially dun sa mga tao na ang intention lang ay manggulo. Alamin nyo kung sino mga tao behind this. Itong mga tao na di umano ay talagang ito ang trabaho. Way back sa panahon ng ibang administrasyon. Manggulo, gumawa ng kwento. So, ingat po tayo kasi hindi po ito nakakatulong sa bansa. Suportahan na lang po natin ang ating bansa, ang ating gobyerno para mas tuloy-tuloy po ang pag-angat ng ating mga kababayan at itong ating bayan. Yun lang, mag-ingat po lang sa fake news. Ang dami po. Maging mapanuri po kayo. Thank you very much, Yusek Claire, partner. Maraming salamat. Maraming salamat, partner. All right.